Patay ang isang motorcycle rider matapos siyang masalpok ng humaharurot na jeep sa Caloocan. Balitang hatid ni James Agustin. Biglang nag-counterflow ang isang humaharurot at pagewang-gewang na jeep sa FS Samano Road sa Camarin, Caloocan City nung Sabado. Sinalpok ng jeep ang isang motorsiklo na nasa tamang lane. Sa lakas ng impact, tumilapon na mag-asawang sakay ng motorsiklo. Tinulungan sila ng mga rescuer ng barangay na napadaan sa lugar. Yung dalawa, sir, nakadapa. And then, nakita namin, medyo ginanong ko, tinapik ko yung dalawa, kung pa naman sila gumagalaw. Tinanong namin kung anong pangalan, taga saan sila. Sinabi naman po, sir. Isinugod sa ospital ang mga biktima. Nasawi ang 32 anyos sa lalaking rider, habang nakakonfine pa ang 29 anyos niyang asawa. Wasak na wasak ang motorsiklo. Bumalagbag naman ang jeep sa gilid ng kalsada. Tumakas ang jeepney driver matapos ang insidente. Ayon sa mga kaanak ng mga biktima, ihahatid lang sana sa trabaho ng rider ang kanyang misis. Naulila ng rider hindi lang ang kanyang asawa, maging ang dalawang anak na babae na 13 at 4 taong gulang. Na ganun. Para sa akin po, napakasakit po sa akin. Parang hindi ko matanggap na ganun ang nangyari sa anak ko. Mahirap po kasi unang-una po maliliit pa sila. Tapos siyempre walang mag-aano sa kanila, maghahanap buhay. Dahil diyan sa sa nangyari po diyan. Ang babaeng biktima nananatili sa ospital at kailangan sumailalim sa 2 pang operasyon. Kailangan pa niyang operahan sa may left arm niya, tapos yung sa may balakang kasi balidin. Yung paa naman niya na operahan na kahapon, tsaka okay naman yung naging ng operasyon niya, naging successful naman. Nagpaabot ng paunang tulong pinansyal ang operator ng jeep. Ayon sa Caloocan Police, tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng tumakas sa jeepney driver na maharap sa reklamong reckless imprudence, resulting in homicide, serious physical injuries, and damage to properties. Sana po magpakita na po siya kasi hindi namin alam kung saan namin kukunin yung mga financial kasi napakalaki ang gastusin. Sana sumurrender na siya para mabigyan naman ng hustisya yung pagkamatay ng asawa ng hipag ko. Kasi nahihirapan din kami paano i-explain sa hipag ko na wala na yung asawa niya. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na raw ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang pagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang flood control projects. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. Si Martin Romualdez. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver. Sabi ng BC kahapon, dati pa siyang may naririnig na idinadawit si Romualdez sa anyay modus ng pag-deliver ng pera na inilagay sa maleta. Pero ngayon lang daw yun nalaman ng publiko dahil may nagsalita kaugnay nito. Mariin namang pinabulaanan ni Romualdez sa mga akusasyon ng BC. Guni-guni lang daw ang sinasabing mga maleta ng pera na inihahatid sa kanya dahil hanggang ngayon ay wala naman daw maipakitang ebidensya. Sabi pa ng dating House Speaker, nakalulungkot na ang BC na na-impeach ng Kamara dahil sa paggamit ng maling pondo ang nagpapakalat ng mga anyay ganitong kasinungalingan. Wala pang pahayag ang kampo ng BC kaugnay nito. Pinunahan ni dating Senate President Cheese Escudero ang anyay pagtukoy sa mga senador lang pagdating sa mga isinasangkot sa mga questionableng flood control project. Sabi ni Escudero, dapat kasama si dating House Speaker Martin Romualdez na itinuro niya na responsable rin sa paglihis anya sa investigasyon. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Tumayo sa sesyon si Senador Cheese Escudero para sabihing inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Puna ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee, pero nasaan aniya ang mga kongresista? Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema banggit lang na senador,
habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay na kasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinigundahan din ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak o manunoon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan at sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Puna pa ni Escudero, nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? kaya hiling niya, imbestigahan lahat ng nabanggit na personalidad, hindi yung pinagdidiskitahang mga senador lang. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Habang nagsasalita si Escudero ay nasa session hall si Vice President Sara Duterte at nakikinig. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice-Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Hinihinga namin ng pahayag dito si Escudero. Sa gitna naman ng mga kwestiyon sa kredibilidad, ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang Diskaya nga raw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka, hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yon. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Kwenesyon din ni Marcoleta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Nasaan na po ang separation of powers? Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay sa pagbibitiw ni Zaldico bilang kongresista at mga kaugnay na issue, kausapin natin si House Ethics Committee Chairman Representative JC Abalos. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang Rafi at sa lahat ng ating mga viewers, maraming salamat sa pag-imbita sa akin sa ating program. Opo, ngayon po at nagbitiw na si Zaldico, mapapanagot pa po ba siya ng Kongreso? Yes. Actually, Rafi, kahapon nagkaroon po ng meeting ang Committee on Ethics kung saan pinag-usapan namin lahat ng kaso na hinaharap ng mga mambabatas ngayon. At kabilang na po dyan ang kaso ni former Congressman Zaldico. Nakalagay po sa rules ng Committee on Ethics na meron kaming jurisdiction sa and conducts as well as immunities, privileges, reputation, and the House and all its members. Dahil po dyan, nawalan po ng jurisdiction ng ethics dahil nag-resign si Representative Ko. Kaso lang, hindi porket nag-resign siya, ibig sabihin, absuelto na po siya sa accountability. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan na hindi lang ang Committee on Ethics ang pwedeng takbuhan upang bigyan ng accountability at pananagutan ng ating mga public officials.
we can still file criminal and civil cases. At gusto ko rin po hikayatin ang ating mga law enforcement agencies na gawin po nila ang trabaho nila. And most of all, we believe that Representative Ko must return and face the serious allegations against him. The Committee on Ethics, we have afforded due process to all members who are facing cases, but that is only one half of the story. As public servants or former public servants, kailangan rin meron tayong due courtesy. Hindi lamang sa batas, kung hindi sa sambayan ng Pilipino. But in so far as the House is concerned, wala na po kayong holding sa kanya. Paano po pa kaya maobliga si Zaldico na bumalik ng bansa, sagutin yung mga kaso at aligasyon laban po sa kanya? Okay, so I will not be speaking on behalf of the Committee on Ethics kasi ang jurisdiction ng Committee on Ethics ay nasa members lamang. Ngunit miyembro rin po ako ng iba't ibang mga committee ng House of Representatives and soon enough, pagkatapos po magtapos ang period of debate ng ating budget, magko-convene na rin ang iba't ibang committee ng Congress at sa aking pagkakaalam, dito po magkakaroon tayo ng mga investigations and of course proposed measures para siguraduhin at bantayan na gagawin ng ating mga law enforcement agencies ang kanilang trabaho. Ano po bang huling credible information nyo tungkol sa kung nasaan na po ngayon si Zaldico at kumusta yung kanyang kalusugan? Ang aming natanggap po ay ang resignation letter na kanyang inihain. And unfortunately, hindi po niya na-specify kung ano yung mga medical reasons ng kadahilanan kung bakit po siya nawala sa ating bansa. May binabanggit po siya sa kanyang statement na tamang panahon at tamang forum na sasagutin daw niya yung mga akusasyon laban sa kanya. Meron ho ba kayong inkling kung saan ito at meron ba siyang isisiwalat? Of course, ang tamang panahon at ang tamang forum dapat agad-agad at pangalawa, dapat dito po sa bansang Pilipinas. Pero again, would you encourage him na talagang isiwalat ang lahat kung meron nga siyang nalalaman? I'm not only encouraging him, but it is an obligation we owe to the Filipino people, especially that you are and you were an elected public official. Nakalagay sa ating Constitution, public office is a public trust, and the Filipino people deserve answers. Dahil po sa pagkakasangkot ng ilang kongresista sa anumalyo umanong flood control projects, nako-question na po yung integridad at reputasyon ng Kamara. Ano pong planong gawin dito ng inyong komite? Of course, ang aking committee, tinatanggap po namin ang lahat ng complaints laban sa aming mga kapwa mambabatas. Kaya kami po, sinisigurado namin na wala kaming backlog sa Committee on Ethics. Kami po ay nagtatrabaho at napakaraming kaso na po namin na ginawa for initial discussions nung kami ay nag-meeting. At kabilang po dito ang kaso ni Representative Zaldico. Gusto ko pong ipaalam sa ating mga kababayan na ang Committee on Ethics tatanggapin po namin lahat ng complaints na ihahain sa mga miyembro ng Kongreso na may hinaharap na kaso. Patungkol naman po kina Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at House Deputy Speaker Ronaldo Puno, nagpalitan na po ng complaint laban sa isa't isa. Ano po magiging aksyon nyo rito? Of course, unang-una gusto ko po kunin ng oportunidad na ipaalam sa aking mga kapwa mambabatas na ang mga complaints, kapag tinanggap na po siya ng Committee on Ethics, it is considered classified. Kailangan respetuhin po natin ang integridad at ng mga proseso ng Committee on Ethics. Pero dahil isiniwalat na ang kasong ito, aaminin ko, may kaso nga laban kay Representative Barzaga at nag-file nga ng kaso si Representative Barzaga kay Representative Puno. Nagkaroon po kami ng initial discussions tungkol sa mga kasong ito, and I would like to ensure the members of Congress that they will be accorded their time and an opportunity to respond to the allegations against them. Very quickly po, magkakaroon ba ng epekto kapag nagpatuloy sila sa pagsasalita patungkol sa kanilang mga issue? Well, ang Committee on Ethics, meron po kaming contempt powers just like any other court. Kaya gusto aking mga kapwa mambabatas na respetuhin po nila ang aming komite, wag po mag-interfere sa aming mga proseso upang ang aming mga miyembro mag-decide kami at mapag-usapan namin ng maayos ang ninalaman ng kanilang content. That's why we will be impartial and we will be judicious when we go about our duties. At gusto ko rin po ipamahagi sa ating mga kababayan na nung nagkaroon po ng meeting ang Committee on Ethics, ang dami pong reforma na ginagawa sa aming internal rules. Kabilang na po ang pag-shorten ng time period kung saan dapat madispensa ang mga kasong naihain laban sa mga mambabatas. Abangan po natin yung mga resulta ng inyong investigasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sir Rafi, at sa lahat ng ating mga viewers. Yan po si House Ethics Committee Chairman Representative JC Abalos. Pinalawig pa ng 30 araw ang ban sa importasyon ng bigas.
Sa November 2, nakatakdang magtapos ang naunang inanunsyong 2 buwang import ban. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., posible pang tumagal ang rice import ban hanggang sa matapos ang taon, depende sa sitwasyon. Bumagsak daw kasi ulit ang presyo ng palay sa gitna ng harvest season at masamang panahon. Bumaba po ito hanggang 6 na piso kada kilo sa ilang lugar. Kasabay niyan, aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtatakda ng floor price at emergency procurement ng palay. Magdadagdag din ng mga bodega para makabili ang gobyerno ng mas maraming ani sa halagang 17 pesos kada kilo ng wet palay. Sabi pa ng Agriculture Department, pinag-aaralan ng pamahalaan ang muling pagtaas ng taripa sa bigas. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture sa ilang pamilihan sa Metro Manila, naglalaro mula 30 hanggang 64 pesos ang kada kilo ng imported rice, depende sa klase. Nasa 33 hanggang 65 pesos per kilo naman ang local rice, depende rin po sa klase. Huli kam sa Maynila ang pagtangay ng cellphone ng isang bantay ng printing shop na 2 beses na rin palang nanakawan noon. Balita hatid ni Jomer Apresto. Napahinto sa paglalakad ang babaeng yan sa bahagi ng Blumentritt sa Maynila nitong linggo. Bahagya siyang lumapit sa isang printing shop habang nagmamasid sa lugar. Ilang saglit lang, dali-dali niyang tinangay ang cellphone ng isang lalaking nasa bangketa sa katumakas. Ayon sa may-ari ng printing shop, pamangkin niya ang biktima na nakaidlip habang nanonood ng K-drama. Yung mga tricycle dito, nakita na nila, napansin nila, akala customer lang. May nag-chat nga rin sa akin na kilala nga daw. Ito na raw ang 3 beses na nakuha na ng cellphone ang kanyang mga bantay sa kanilang shop. Sa kuha noong mga nakaraang buwan, makikita na nagbenta pa ng sigarilyo ang lalaki. Ilang saglit lang, kinuha na niya ang cellphone ng bantay na nakaidlip din noon. Nagkaroon din umano ng insidente na natangay rin ang kanyang alkansya ng iba pang salarin. Actually, nung nakuhanan ako ng barya, almost 15,000 po yun. Kasi iniipon ko po yun, no, yung baryang yun. Palagi na nangyayari yun. Kaya yung ginawa ko, naglagay ako ng CCTV ko. Sabi ng barangay, hindi nila residente ang salarin sa pinakabagong insidente ng pagnanakaw. Magsasagawa raw sila ng investigasyon para matukoy ang pagkakakilanlan nito. May mga pulis kasama namin, binabacktrack ko namin yan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinamaan ng community-acquired pneumonia si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, September 11, nang isugod sa isang public hospital ang pastor dahil umano sa hirap sa paghinga. Kalaunan, na-diagnose siya na may community-acquired pneumonia na may moderate risk. Agad naman daw sinabihan ang korte at noong September 15 ay nagbigay ng authorization para sa pagkakaospital ng pastor. Sa ngayon, stable na ang lagay ni Kibuloy sa ospital. Nahaharap ang pastor sa patong-patong na reklamo, kabilang na ang qualified human trafficking at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.